Hindi dumalo kahapon ito pong si Vice President Sara Duterte sa unang araw po ng kanyang impeachment trial. Pero sa araw po na ito, siya po ay dumalaw dito po kay Senador Rodante Marcoleta kasi nasa PNP General Hospital po ito. Matapos po itong arestuhin kahapon sa Sandigan Bayan ng CIDG, tumaas daw po ang BP nito. Umabot ng 150. Kaya naman sinugod po siya sa ospital at ngayon ay nasa pangangalaga po ng mga doktor diyan sa PNP General Hospital. At yan nga po mga tol, kapag ka Duterte o kakampi nila, pinahahalagahan po nila. Pero pagka yung paghahanap sa pananagutan, binabaliwala na lamang, partikular nitong si Sara Duterte. Biruin mo, makakadalo ka, makakapunta ka sa ospital kung saan naroon itong si Rodante Marcoleta. Pero yung mas mahalaga na dapat malaman ng tao kung ikaw ba ay may pananagutan o wala, hindi mo man lamang pinuntahan. Sa bagay, karapatan niya naman yun. Kung sa tingin niya, hindi kinakailangan ng kanyang presensya sa impeachment trial, pwede niya namang piliin na hindi po pumunta diyan po sa impeachment trial. Ito po ngayon ang balita. Kani-kanina lamang Vice President Sara Duterte binisita si Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital ngayong Martes, July 7. Wala pa pong detalye kung ano po ang layunin diyan ni Sara Duterte o kung ano po yung kanilang mga naging usapan. Pero siyempre ipagpapalagay po natin na yan ay parte ng pag-aalala ni Sara Duterte sa isang senador na sumusuporta sa kanya. Nasa ospital kaya binisita. No? Pero hindi natin alam kung ano talaga ang pinakapakay diyan kasi kahapon ito pong si Alan Peter Cayetano ay nagsulong ng isang layunin o proposal. Sa balita po ng Philippine Star, Cayetano pushes for Jinggoy and Marcoleta's attendance in BP Duterte's trial. Senator Alan Cayetano asked the impeachment court to consider his proposal to allow detained Senators Jinggoy Estrada and Rodante Marcoleta to participate in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. May politika sa pagpapakulong sa kanila. That's my personal view. Allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding. Yan ang hindi natin alam kung mangyayari ba. Kasi alam naman po natin na ang dalawa pong senador, si Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta ay kumakaharap po sa kasong plunder. Nauna na pong sinuspinde ng Sandigan Bayan for 90 days. Nagkaroon po ng preventive suspension para po kay Senador Jinggoy Estrada. At alam naman natin kapag preventively suspended ang isang senador, siya po ay nawawalan po ng kapangyarihan bilang isang senador. At kasama po doon, syempre ang pagiging senator judges. Si Marcoleta wala pa pong suspension dahil bago pa lamang po na siya po ay naaresto. Kaya hindi pa natin alam kung ano ang magiging sitwasyon diyan. Pero basically sila po ay nasa kustodiya na ng batas, nakakulong itong si Jinggoy Estrada at under hospital arrest ngayon itong si Rodante Marcoleta. Which hindi po nila pwedeng basta-basta iwanan yung kanilang mga respective places of confinement. Si Jinggoy nasa Payatas City Jail, samantala itong si Marcoleta sa PNP General Hospital without the permission of the Sandigan Bayan. Ano ba ang mananaig? Ang impeachment court ba? Isang korte din? O ang isang regular court na Sandigan Bayan? Hindi muna ako magbibigay ng opinion dyan, lalong-lalo naman ay hindi po ako abogado, kaya hanggang doon na lamang po muna sa mga sinabi po natin. Aantabayanan po natin kung ano ang mangyayari kaugnay po ng proposal na yan nitong si Senator Alan Peter Cayetano. I-recap po natin yung pangyayari kahapon sa unang araw ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Ito po ang information na ibinahagi ni
Joseph Morong. Nakalagay po dito, impeachment day number 1. 21 senador po ang present kasi si Jinggoy Estrada nakakulong, si Marcoleta hindi na po nakapunta dahil inaresto na po siya, at si Bato de la Rosa nagtatago po. Ikalawa, Senate President Sherwin Gatchalian had speech majority in Filipino where he said karapatan ng bayan na malaman kung may katotohanan ang paratang. Paggalang sa karapatan ng respondent o nito pong si BP Sara Duterte. Katlo, Senate President moved to elect the presiding officer. At alam naman po natin ang nangyari dyan kinalaunan, pero mamaya na po natin pupuntahan. Senator Cayetano raised issue on the election of presiding officer and 2/3 threshold this early before trial goes full blast. Sabi ni Alan Peter Cayetano, I want to avoid that this impeachment trial be declared null and void. Issue, Senate change rules so they could elect presiding officer among senators and not automatic SP. Gatchalian said issue had been resolved, approved by the legislative body with no objection. Alan Peter Cayetano, ayon sa kanya, Constitution said the Senate President is presiding officer. According kay Kiko Pangilinan, no consti does not preside. Consti provides Chief Justice for President trial. Nowhere in the Constitution says Senate President is President when BP is under trial. Constitution allows Congress to promulgate rules. According kay Soto, Constitution is silent. What it does not include, it excludes. According kay Gatchalian, matter should be discussed in plenary, and Cayetano calls for a vote. No? Kalima, Lacson, ginamit po niya ang Rule 2 at nag-move to elect Chis Escudero. At yun nga po ang nangyari, kahit may objection ng 8, nakakuha po ng 12 boto si Chis Escudero, kaya po siya ang naihalal bilang presiding officer. At ito na po yung mga sumunod pang pangyayari. No? Pero bago pala natin puntahan yon, particular yung opening statement nito pong si Congresswoman Jervil Luistro, pakinggan muna natin ito pong balita kaugnay po ng pagkakahalal kay Chis Escudero bilang presiding officer at iba pang mga kaganapan kahapon. Naniniwala ang bagong halal na impeachment presiding officer na si Senator Judge Chis Escudero na 16 ang kailangang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Kahapon 21 sa 24 na senador lang ang nasa paglilitis dahil 2 ay nakakulong habang nagtatago naman ang isa. Isinusulong ng minority senator sa hiligin sa Sandigan Bayan na makapunta sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta sa impeachment court. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sinimula na ang unang beses palang nangyayari sa kasaysayan ang pagsalang sa paglilitis ng isang vice-presidente ng Pilipinas. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. 3 senador ang hindi nakadalo, si Senador Ronald de la Rosa na nagtatago at mga nakakulong na sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Agad naging mainit ang talakayan nang tutulan ng ilang minority senators ang binuksang proseso para sa pagboto ng bagong presiding officer
Argumenta ni Senador Alan Peter Cayetano, Senate President ang dapat tumayong presiding officer. Bagaman hindi raw ito nakasulat sa saligang batas, ito naman daw ang intensyon ng framers ng 1987 Constitution base sa transcript ng kanilang deliberasyon noon. Institutional integrity. We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial. Punto ni Cayetano, nag-ugat ang issue sa kino-question niyang sesyon noong Hunyo kung saan inamyendahan ng impeachment rules para payagan ang eleksyon ng presiding officer ng impeachment. Sagot ni Gatchalian, dumaan ito sa tamang proseso at ang tamang lugar daw para talakayin ang issue ay kapag nasa sesyon ang Senado. No one objected to that resolution, and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. We did not follow our rules. So a rule that was passed that did not follow our rules or amendment that was passed that did not follow our rules is void. Sinigundan si Cayetano ng kanyang kapatid. We looked at what the constitutional framers said. What did they say? This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. Si Senador Kiko Pangilinan, nagpuntong dinala na ni Cayetano ang usapin sa Supreme Court sa pamamagitan ng petisyong ipawalang bisa ang June 3 session. The matter is pending before the Supreme Court. There is no temporary restraining order. There was a request for a status quo ante order. It was not granted. The point of order is improper. In fact, the debate on this matter here in the impeachment court is out of order. Sa huli, nagkaroon ng botohan. Pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court. Objection, Mr. President, and may I allow to... We proceed Objection, to... Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to Yes, explain you're the allowed to objection. object. You are allowed to object, but we will No, proceed Mr. with President. the division Mr. of the President, House. point. 12 senador ang bumoto kay Escudero. 8 ang tumutol. Hindi bumoto si Escudero. Formal na pong presiding officer ng impeachment court si Senator Judge Francis Escudero. Matanong ko lang kayo mga tol, anong opinion nyo po tungkol dyan? Kayo po ba'y masaya na siya ang presiding officer? Kayo po ba'y may tiwala kay Chief Escudero? At higit sa lahat, naniniwala po ba kayo na siya po'y magiging balanse po dito at iaayon lamang ang pagpe-preside niya sa mga panuntunan o rules diyan po sa impeachment court? I-comment nyo po ang inyong pong mga saloobin para baka sakali makarating po iyan kay Senator Judge Chief Escudero bilang presiding officer. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. Sa pagpapaliwanag ng kanyang pagtutol, may patama si Cayetano kay Escudero. I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President, where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside. So there's a problem with this. Is my explanation. This is my explanation. This is my explanation. To the gentleman This is from factual Taguig. error. With all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand. No, Mr. And President. the presiding officer will strike off. It has the- all to do with this. Will strike off It has all to do. the I do not, statements Mr. President. pertaining to Senator Mr. Escudero. President, Pinupuri natin si Senator or si Senate President Win Gatchalian sa kanyang hindi pagpapatinag sa mga argumento nito pong si Alan Peter Cayetano kahit ang huli ay isang abogado. Nagpapasalamat tayo sapagkat nanindigan ito pong si Senate President
Win Gatchalian kung ano yung dapat manaig po dyan, kung hindi yung mga panuntunan sa loob po ng Senado. Nakita naman po natin kung paano po ang ginagawa nitong si Alan Peter Cayetano. No? Gusto siya lagi bida. Gusto lagi siyang nagsasalita. Salamat at hindi nagpatinag itong si Senate President Win Gatchalian. Dahil umiinit na ang usapan, sandaling sinuspend ang trial. Dito na umakyat sa podium si Escudero sa tabi ni Gatchalian para pamunuan ang impeachment court. Sa kanyang opening statement, may paalala si Escudero sa kapwa senator judges. This is why the trial must be guided with prudence, tempered by caution, and marked with unquestionable impartiality. We must avoid even the appearance of impropriety and observe the cold neutrality of an impartial judge at all times. May I therefore caution my fellow senator judges, the prosecutors, the respondent, and their respective counsels and witnesses to refrain from making any comments and disclosures to the public pertaining to the merits of this trial as mandated by the impeachment rules itself. Tinalakay rin ni Escudero ang issue kung ilang boto ang kailangan para makonvict ang respondent na si Vice President Duterte. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today. Whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. Git Escudero, Maganda yung sinabi na yun ni Presiding Officer Chis Escudero na pwede namang lahat ng merong hindi pagsang-ayon sa apparently sinasabi ng konstitusyon na 16 ang kinakailangan boto para makonvict if ever itong si Sara Duterte na humiling sa Korte Suprema. At sana meron pong grupo ng mga individual na gawin po iyan para once and for all madesisyonan po iyan ng Korte kasi napaka hindi po normal ng sitwasyon ngayon na meron pong 2 senador ang nakakulong, meron pong isang nagtatago at posible pang masundan ang mga nakakulong. Even itong presiding officer, pwede rin po itong makulong. No, paano na lamang magpapunction ng isang accountability mechanism kung dahil lamang po sa mga absences or doon po sa mga hindi po masaklaw na ng kapangyarihan ng Senado dahil po sa naging paglabag nila sa batas, maaantala po yung paghahanap po ng accountability. Kaya dapat madesisyonan po yan ng Korte Suprema at nang sa ganon magkaroon ng finality kung ilan ba talaga ang makukonvict o ang kinakailangang numero para makonvict itong si Sara Duterte. Pero sa parte ko naman, mga tol, makailang beses ko na po itong sinasabi, bagamat ako po hindi inaaya kayo o pinipilit na paniwalaan ang mga sasabihin ko, para kasing napakahirap po sa akin o maging optimistic dito po sa sitwasyon na 16 na mga senador ang kinakailangan para makonvict si Sara Duterte, which is very impossible to happen considering na napakarami pong mga senador na sumusuporta kay Sara Duterte. Regardless, kahit malakas ang ebidensya sa kanya, pikit mata itong mga senador na ito na ia-acquit po siya sa aking pong paniniwala. Kaya ang sa akin na lamang po dyan, sana patuloy po nating matunghayan itong impeachment trial ng ngayong araw po na ito, ikalawang araw, at doon makita po natin yung mga ebidensya na ang tagal na pong itinatago ng kampo ni Sara Duterte sa taong bayan. Halimbawa, yung di umano'y mga bank accounts po nila ng pamilya Duterte na naglalaman po ayon sa akusasyon ni dating Senador Trillanes ng bilyong-bilyong piso mula po sa dividendo o proceeds ng illegal na droga. Nais din po nating makita yung mga sinasabing tagong yaman nitong si Sara Duterte sa pamamagitan ng mga ebidensyang maaaring ihain ng prosecution. At sa punto pong ito, nangunguna po sa prosecution si Congresswoman Jinky Luistro
na inaatake po ng mga DDS kahapon hanggang sa kasalukuyan dahil po yata sa ewan ko kung ano yung mga ad hominem nila, hindi ko na po babanggitin, pero wala po akong nakikita na mali sa ginawa ni Congresswoman Jinky Luistro, lalong-lalo na sa kanyang naging opening statement kahapon. Pakinggan po natin ang kabuuan ng kanyang opening statement kahapon. Mga minamahal na kababayan, sa loob ng bulwagan o sa labas man, Sa mga nagtatanong na mga tatanga-tangang DDS kung magkano po pasweldo kay Top 1, sabi ko po sa inyo, ako po ay bayaran. Ano? Ito po ang sahod ni Top 1. Sa pamamagitan po ng bayad sa akin, sa ngayon, in 28 days, kumita po si Top 1 ng 10,600 US dollars. Approximately 500,000 pesos po yan, minus 20 to 30% ng tax. Kaya probably, ang maiuuwi po ni Top 1 bilang bayad sa aking pamilya ay mga 400,000. O, masaya na kayo mga tatanga-tangang DDS o naiinggit kayo? Tapos, sinusuportahan pa si Top 1 ng mga manonood po natin sa negosyo po nito. Meron na po tayong Top 1 apparel. Ang kauna-unahang t-shirt na ibinebenta po ni Top 1, yung nakikita nyo po sa ating screen. Sa premium cotton, 650 pesos po ang isa, 550 pesos naman para po sa regular cotton. May kamahalan po yan, kaya wag po kayong bibili kung hindi po ninyo kaya. Ang mga hinihimo ko pong bumili dyan, yung mga sobra-sobra lamang po yung budget. Pero kung kayo po ay babawas pa para sa budget ng inyong pamilya, wag po kayong bumili. Magbaka sakali na lamang po kayo sa raffle na gagawin po natin dito. Sana manalo po kayo. At muli, kung ako po sa tingin ninyo mga tangang Duterte supporter ay isang tanga, salamat sapagkat sabi nila, ang nanonood daw po sa isang tanga ay higit na tanga. Balik po tayo dito po sa pakikinig kay Congresswoman Luistro. na nakatutok sa telebisyon, sa cellphone o sa radyo, sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon, bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa Galit na galit yung mga tatanga-tangang DDS. Ako naman tuwang-tuwa. Kasi nanonood kayo rito sa akin. Bawat panonood ninyo, mga tanga, binabayaran ako ni YouTube. Hindi nyo ba naiisip yung mga tangang DDS? buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan Huwag kayong mag-alala mga tol. Kinakailangan kong patulan ng mga tatanga-tangang DDS. Kasi bahagi ng ating programa yan. Sa pagsasalita ko ng mga tanga sa kanila, mas nadadagdagan ng mga manonood ni Top 1 ng mga tatanga-tangang DDS. Biruin ninyo, sa galit ng mga yan, magko-comment yan mga yan, paulit-ulit. Bawat comment mahalaga. Bawat interaksyon ng mga manonood po dito, kahit mga tatanga-tangang Duterte supporter, nakakatulong sa algorithm. Habang tumataas ang algorithm ni Top 1, tumataas din po ang bayad ni YouTube. O, di ba? Bayaran nga si Top 1 tapos sinutulungan nyo pa ako, mga tanga talaga kayong Duterte supporters. ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan? May isang manggagawa na nagtatanong, hanggang kailan Ang sarap mga sar sa mga tatanga-tangang DDS. Oh. Galit na sila. Alam ninyo, kahit sabihin yung tanga si Top 1, walang magagawa yan. Unang-una, tinutulungan nyo ako. No? Kailan ko ba maipapaliwanag sa inyo o kailan nyo ba mauunawaan na ang panonood kay Top 1 ay pagtulong sa akin?
Di nyo ba nare-realize yun? Galit na galit kayo sa akin. Pinapatigil ninyo ako sa aking ginagawa. Pero ang tatanga ninyo, nood pa kayo ng nood sa akin. Kung gusto ninyong matigil si Top 1 sa ginagawa ko po dito, huwag kayong manood sa akin. Ganun kasimple yon, mga tangang DDS. Pagtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo. Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po. Sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, Hindi nila matanggap yung sinasabi ni Congresswoman Jinky Luistro, no? Kasi itong mga tatanga-tangang DDS, mga, sa bagay, tanga nga eh. Kaya kahit alam nila kung ano yung tama at dapat, hindi nila gagawin yon. Doon lang sila mananatili sa mga katangahan po nila. Pero maraming salamat sa inyo, mga tatanga-tangang DDS. Sabi rin inyo, nagsasubscribe pa kayo sa akin para lang kayo makapag-comment. siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao, hindi upang magiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sinumang opisyal, higit at lampas sa anumang partido, higit at lampas sa alinmang administrasyon. I see. Kaya pala. Kasi nagkaroon dito ng yung laway. Kaya pala inaasar siya ng mga DDS. No, yan ang isa sa mga dapat maalala natin kapag tayo po'y nasa harapan. Kaya ako mapapansin ninyo mga tol, pagka nararamdaman ko na medyo nanunuyot yung labi ko at parang naiipon dito, pinupunasan ko yan. No, pero wala tayong magagawa kung hindi napansin ni Congresswoman Jinky Luistro eh. Hindi naman po yung itsura niya ang kailangan natin kung hindi yung kanyang mga sinasabi. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. Tanga-tanga talaga kayo mga DDS. Ang laki nga talaga ng bayad sa akin, no? Kung hindi ba naman kayo mga tanga? Oh, ako kaya ko magpakita ng kinikita ko kasi nagbabayad ako ng tax. No? Yung mga pinapanood nyo ba o kayo mismo, mga tangang DDS, nagbabayad ba kayo ng tax? I-convert natin ito mga tol. Yan, $10,600 to peso. Salamat sa mga manonood po natin na regular na sumusuporta kay Top 1. Nakikita nyo ba ito? 651,000 pesos for 28 days. Maraming salamat sa mga sumusuporta kay Top 1. At dahil po dyan, bago magkatapusan ng July, magpaparapol po ako ng 10,000 pesos. At kung magiging dalawa, hindi, wag niyo po akong alalahanin mga tol. Bahagi ng aking estratehiya sa pagbablog ang pansinin ng mga tatanga-tangang DDS. Kaya ko silang hindi pansinin. Pero minamarapat ko silang pansinin kasi natitrigger sila. Biruin ninyo. Yan o, comment ng comment. Bawat comment mahalaga dito sa atin. Kaya kung gusto nyo pong tulungan si Top 1, mag-comment kayo mga tol. Lalong-lalo na pag nagtatanong si Top 1, sumagot po kayo. Malaki po na itutulong nun. Pag naging dalawa tong silver button ni Top 1, which could happen
this month or by August, another 10,000 ang ipaparapol po natin. O, mga tangang Duterte supporters, huwag kayong sasali ha. Ang kapal naman ng pagmumukha ninyo pag sumali kayo. Biruin ninyo, si Top 1, sasahod ng 600,000 pesos minus tax. Approximately mga 400,000 na lamang. No? Mapupunta sa pamilya ko, sa mga pangangailangan namin at pagbabayad ng aking mga liabilities. O, di ba? Maleta, no? Maleta. Si Top 1 ay bayaran. Ang laki ng binabayad. O, di ba? Mga tanga talaga kayo eh. Manood kayo palagi kay Top 1 ha. Mamaya magla-live ako ulit para sa impeachment trial ng idolo ninyong si Sara Duterte. Baka wala kayo. Titingnan ko yung mga pangalan ninyo ha. Mga tanga. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the Republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Ang tatanga talaga nitong mga DDS, mga tol. Hindi daw totoo. Ano gusto nyo? Ipakita ko sa inyo kung magkano sinahod ko nung June? Sabi ko nga sa inyo, very transparent si Top 1 dahil nagbabayad ako ng buwis. O sige, total gusto ninyong makita kung magkano sinahod ni Top 1 last June. Kulang-kulang 500,000 pesos. No? Ito po, ipapakita ko sa inyo para hindi naman kayo nagmumukhang mga tanga, mga DDS. No? Huwag kayo mag-alala mga tol kung bakit ko sila pinapatulan. No? Bahagi yan ng estratehiya ni Top 1. Ako po hindi nagyayabang. Ako po yung naglubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat dahil po sa inyo, sumasahod si Top 1 ng napakaganda dito po sa YouTube. No? Marami tayong mga liabilities pero sa totoo lamang kulang pa nga ito eh. Nakapangutang pa nga ako kay Maring Connie. Salamat sa iyo Maring Connie ha. At pasensya ka na kung binanggit kita ngayon, pero gusto ko lamang ipaalam kung gaano kabait ang mga sumusuporta kay Top 1 at kung gaano naman katanga itong mga Duterte supporters. Paanong iyakin? Tatanga-tanga talaga. Ganyan ang umiiyak. Nakikita nyo ito mga tanga? Ha? Yan o. 439,000. O rather, 438,000. No? Inggit yung mga tatanga-tangang DDS Yung mga pinapanood nyo bang vlogger, kaya ba nilang ipakita kung magkano sinasahod nila? Mga tangang DDS. Oy, mga tanga! Yung mga pinapanood nyo bang mga DDS vlogger, kaya nilang ipakita kung magkano kinikita nila? Hindi nila kayang ipakita dahil pag hindi sila nagbabayad ng buwis, hindi nila kayang ipakita yan. No? Dapat ang mga vlogger na pinapanood ninyo, kung nagbabayad ng buwis, may ganito. May ganito. At may resibo ng mga pagbabayad sa gobyerno. No? Mga tangang DDS. Di ba? Natutulungan nyo ako. Imbis na nakapokus lang ako sa topic, humahaba yung aking live stream at ang nanonood may higit sa 5,000. Di kumikita ako. Di ba? Tatanga-tanga talaga kayo mga DDS. Baka pwede namang dagdagan nyo pa katangahan ninyo. Magsama pa kayo ng mga kapwa ninyo DDS na manonood kay Top 1. Yun lang ang hiling ko sa inyo, mga tatanga-tangang DDS. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka.
Hindi propaganda at lalong hindi SOCMED narrative. Evidence, official records, financial documents, government reports, video recording. Anyway, ngayon mga tol, alam nyo itong ginagawa ko, magkakaroon kayo ng idea kung magkano kinikita ng mga vlogger. No? This is high time. Alam niyo, ayaw natin ng korupsyon tapos tayo mismo kinukurap natin yung sarili natin sa pamamagitan ng hindi pagbabayad ng buwis. Isipin ninyo, ibalansin ninyo ngayon yung panonood. Tingnan ninyo kung ilang views ako meron. Tapos ikumpara ninyo sa ibang mga vloggers. Pag higit ang views sa akin ng ibang mga vloggers na pinapanood nyo ninyo, na marami dyan, ibig sabihin, yung pinakita ko sa inyong figure, higit na mas malaki yung sa kanila. Ang tanong, nagbabayad ba sila ng buwis? Oh. Pero sa huli mga tol, bakit ko sinasabi yan? Kasi yun yung pinupunto dito sa impeachment. Gusto nating makita yung BIR box kung saan sinasabing naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte. Tingnan natin kung yung pinagtatanggol ninyong si Sara Duterte ay tumutupad sa basic responsibilities and obligation bilang isang Pilipino, ang magbayad ng tama ng buwis. Ha? Nagbabayad ba ng tamang buwis si Sara Duterte? Malalaman natin kapag ka nabuksan yung BIR box na sa ngayon ibinalik muna sa prosecution. Pero mamaya, magpapatuloy ang impeachment trial laban kay Sara Duterte at tutunghayan po natin yan sabay-sabay kung dito po kayo manonood sa ating programa. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol, sa mga matatalinong manonood ni Top 1. Maraming salamat sa mga tatanga-tangang Duterte supporters. Nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil patuloy kayong sumusuporta kay Top 1. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.